Ay, akala ko naka-turn on na. So, mayroon pa rin tayong meal. Kahit less than 2 hours ang flight from Taipei to Naiya. Ayan, chicken noodles. Ayan, may omelette, may water, and some cookies, coffee. We'll wait for the coffee. Ayan po. We have 43 minutes left. And nasa Naiya na tayo. Ayan o. Haggard. 16 hours and 20 minutes from New York to Taipei, and 1 hour 57 minutes from Taipei to Manila. Ayan, we have ilang minutes yung natitira. 43 minutes left. Nasa Naiya na po tayo. Excited na ako. Inisip ko na kung ano unang-una kong kakainin. See you later, guys. Welcome to the friendliest airport in the whole world. So, from JFK na super stricto, walang umingiti doon, and then dumating ka dito sa Naiya. Masayahin po ang mga airport employees dito sa Naiya. So, I'm happy to be back. And habang naghihintay ng sundo, bumili na rin ako ng chocolates. Kasi hindi ako bumili ng chocolates kasi mabigat pa dadaling ko. So yan, bumili ako ng Cadbury, ng kung ano-ano pa. Like, that cost me $113. Pero, mas okay na kaysa bibit-biting ko pa. Di mas lalo naman akong mahal lang binayaran ko sa airport. Mas lalo ako nagpamahal. Meron pa siyang free na maraming namang deals dito sa sa duty free. The last na may bought here, may libre akong payong. Ngayon meron siyang libre na memory pillow. Yan. So hindi na siya M. Habang hinihintay ko yung aking sundo, naflatan sila along the way. So dito ako ngayon naghihintay. Isang oras pa daw sila, mainit-init ditong maghintay. Oh well, it is what it is. See you guys. Ito nga pala ang mabibili mo ng $113 sa duty free sa Naiya. Yan, kadami. Para hindi ka na magbibit-bit kung saan ka pa manggagaling. Ayan o. Lalaki, ito yung malalaking, ayan, ng Cadbury. Yan. Pinili ko na lang to kasi marami akong dala na personal items ko. So, bumili na lang ako sa duty free. $113. Like I would rather have this. O, diba? Oh my gosh, ang pangit-pangit ko. So, nandito kami ngayon sa Dampa sa Ordaneta, Pangasinan. So, eat all you can. $5.99. Tapos, here are the food. Baka gutom ka lang, ano? So, we'll try kung masarap. So, ito ang kinuha ko. May fish, may okrang nilaga. Yun, ang dami-dami. Tapos, yan. And, ito. Masarap itong itong kilawin na squid nila. Promise, ang sarap. Yan kilawing squid. It's really good. Atsara papaya nila, it's good. Tignan natin tong fish. Parang tuna yata to. Yan, sweet and sour. Masarap. Masarap ang pagkain nila dito. Mas masarap kaysa kainan natin.
So kasi, kumuha tayo ng konti-konti ng almost everything para alam natin kung ano yung gusto natin. Lahat masarap ha. So far na natikman ko. Very good. Ito sa Dampa, Villasis, Pangasinan. Ordinary Pangasinan. So, dito sa Eat All You Can, maraming dessert. But I will do the macaroni salad, maha blanca. I don't know kung ano yung yellow na yan. Maybe mango jello and some jello. Maraming pa. Pero ito yung try mo na natin. It's okay guys. My sugar is dropping. So I have to eat. Hello po. Alas 12. 12:08 ng midnight ngayon. Anong araw? Midnight. Hindi ko na alam kung anong araw ngayon. Wednesday, no? Pa-Wednesday. So, November 6 na. Tama. So, ngayon, syempre, jet lag. Kaninang alas 5 ng hapon, hindi ko na kaya talaga. So, nakatulog na ako mula alas 5 ng hapon. Diretso na yan hanggang kanina alas 11:30. And then, syempre, hindi na ako makatulog. Kaya ngayon, ito, nag-vlog tayo. So, ipapakita ko sa inyo yung iba-ibang mga parts ng journey from JFK hanggang nakarating tayo dito. At so dumating ako dito ng Monday. Ang una namin ginawa kahapon, which was Tuesday, is na nagpunta kami sa Binalunan para nagtingin ng mga materials para sa interior sa pagpapagawa ng bahay. Kabili ako ng dining room set. Kabili ako ng what do you call this? Vanity mirror. Vanity set actually para sa bathroom. Kabili ako ng isang bed frame at saka mattress. Tapos nakapili na rin kami ng mga para sa kisame, para sa ceiling, mga PVC materials. So yun ang una kong ginawa. Actually, hindi pa ako pumupunta sa mga kamag-anak ko sa baryo namin sa San Luis. Andito pa rin ako sa bayan, dito pa rin ako sa hotel. Kasi nga, yung ginawa namin maghapon na mga nagpunta sa mga hardware stores is nakakapagod. Then, syempre, jet lag. Kaya talaga ako'y nakatulog na. And then, ito, gising na ganitong oras. So, then, gising ako, magdamag, ganon. Magiging ganito ako for the next, naputol yata yung video ko. So, magiging ganito ako within the next 2 to 3 weeks. Today, ang gagawin naman natin ngayon is, pupunta naman kami ngayon sa San Fernando, La Union, at magtitingin naman doon ng mga tiles. Kasi doon daw ang mga mura na bilihan ng tiles. So, we will go there today. Mamaya, mga 7 o'clock, aalis ako dito sa hotel ko, and then pupunta na ako sa, sa baryo namin, para sukatin natin yung mga different rooms, para sa paglagay natin ng mga tiles naman. Continue po na samahan ako sa aking adventures dito sa La Union, Philippines, at marami po tayong gagawin. At kung kayo ay may mga katanungan, pwede rin tayong, with the experience, pwede rin magtanong, o kaya pwede rin mag-suggest kung anong mas maganda na dapat gawin. So please keep supporting this vlog. Don't worry, it's going to get exciting. Medyo parang boring pa now, but magiging exciting ang mga araw natin dito sa Pilipinas. So, yun po. Thank you. Please keep watching and do not skip ads. And ang mangyayari din pag hindi medyo lumuwag-luwag na ang ating
ang ating schedule. Ngayon kasi talagang lagari ako sa pagbili ng mga materials para maumpisan na yung interior para makaalis na ako dito sa hotel kasi sayang din naman at makatira na ako doon sa bahay ko. Kaya pasensya na muna kayo, but don't worry, basta pag meron tayong nakikita dyan na charity works na random na pwede natin gawin, gagawin po natin yan. But so far wala pa naman, wala pa naman akong nakikita gaya ng the last time I was here na maraming tayong natulungan na randomly, na nakikita lang natin sa daan, nakikita natin sa supermarket, nakikita natin sa pharmacy. Alam niyo yun, yung sa drugstore, yung pupunta ka doon bibili, tapos may nakakasabay ka na nanay na hawak-hawak yung may sakit na anak at pinapakwenta kung ilan lang yung mabibili niyang gamot para sa kanyang anak na may sakit sa dala niyang pera. Mga ganun ba na situation na nangyari na sa past natin na natulungan natin yung nanay na para mabili na lang lahat yung gamot ang kailangan ng anak niya, o kaya yung mag-asawang bulag na ang nabili lang nila sa supermarket is halagang wala pang 500 pesos pero pinag-grocery natin sila, mga ganong bagay, mga random na paggawa ng mga mabubuting bagay, hindi para itaas ang ating sarili, kung hindi para gawin natin yung inuutos ng Panginoon sa atin na maging mabuti tayo sa kapwa, na itaas natin ang mga taong nangangailangan sa abot ng ating makakaya. Kasi sabi nga, kung ano ang pwede mong itulong sa mga maliliit na to, sabi sa Biblia, ay ginagawa nyo na to sa akin. So hopefully sa pagpapala ng Panginoon is ipapa-meet tayo sa mga taong daw kahit tayo nangailangan, dahil kahit tayo personally is in need of finances, pero kung may mas nangangailangan pa sa atin, is okay lang na mag-share kahit konti. So thank you, please continue to support this channel at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Please comment below.